Dear Kuya Bono, bawat isa sa atin ay nag-aasam na sana kumpleto ang buhay natin kasi kapag may kulang parang hindi tayo masaya. Sa mga taong kagaya ko na maraming kulang sa buhay, alam kong umaasa din kayo na balang araw ay mapupunan din ang mga puwang sa buhay ninyo. Marami din akong kakilala na sinanay na lang nila ang sarili nilang mabuhay sa kabila ng maraming kakulangan sa buhay nila at sinikap na lang nilang maging masaya sa kung anong meron sila. Ikaw kahugot, anong kulang sa'yo? Itsura, pera, jowa o pamilya? Paano ka nabubuhay sa kabila ng mga kakulangang ito? Magandang oras po sa lahat. Ako po si Irene at sisikapin ko pong hindi ako magkulang sa paglalahad nitong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Bata pa lamang ako, Kuya Bono, ay alam ko na kung anong kulang sa buhay ko. Magulang, ama at ina. Ayon kay Lola at iba pang kamag-anak namin ay isa ang mami ko sa mga namatay sa tsunami na nalikha ng Indian Ocean noong 2004. Noon ay nasa Sri Lanka si Mami kasama ang boyfriend niyang Amerikano. 5 taong gulang pa lamang ako noon at hindi ko na natatandaan ang iba pang mga pangyayari. Wala din akong masyadong matandaang moments namin ni Mami ko, pero may mga pictures kami together noong baby pa ako. Sabi pa ni Lolo nung buhay pa siya, black sheep daw si Mami sa pamilya. Sakit ng ulo, problema ng pamilya. Siya lang daw ang ganon dahil ang 4 niyang kapatid ay mga matitino. Panganay si Tita Lucy na isang public school teacher noon. Sumunod si Tito Roy na dating sundalo pero nagkaroon ng kaso, nakulong ng matagal na panahon pero nakalaya din. Pero noong makalabas ng bilangguan ay hindi umuwi sa pamilya niya. Nagtago at napakatagal na panahon bago siya muling nagpakita. Pangatlo sa mga anak ni na Lolo at Lola ay si Tita Mary na isang OFW sa UAE. Pang-4 si Mami at bunso si Tito Rome na isang Becky. Nagtatrabaho siya sa isang malaking kumpanya sa Maynila at the same time ay meron din siyang sariling parlor. Si Tito Rome lang daw ang madalas makadalaw noon kay Tito Roy sa Muntinlupa, pero wala din siyang alam kung saan nagtungo si Tito Roy matapos itong makalaya. Isinilang at lumaki akong walang tatay. Basta ang kwento nila sa akin, isang araw lang daw noon ay dumating si Mami na may dalang baby. Ako yun. Lumayas din after 2 weeks at iniwan ako kay Lola na siya nang nag-alaga at nagpalaki sa akin. Wala man akong kinagas ng Mami at Daddy ay hindi naman ako nagkulang sa pag-aalaga at pagmamahal dahil ibinigay iyon ng Lolo at Lola ko sa mother side.
si Lola Bene at Lolo Pijong. Lumaki din akong sagana sa mga bagay-bagay dahil may kaya sila sa buhay. Hindi mayaman, may kaya lang, pero ang tingin sa kanila ng mga kapitbahay ay mayayaman sila. May kalawakan kasi ang mga lupain nila. Si Lolo Pijong noon ay mahilig sa sabong at napakarami niyang manok na panabong na inaalagaan ng mga tauhan niya sa kanyang malawak na lupain sa tabi ng highway. Malapit din lang sa bahay niya. Kasama sa mga tauhan ni Lolo ay si Tito Modi. Hindi naman siya kamag-anak pero nakasanayan ko lang siyang tawaging Tito kasi parang parte na siya ng pamilya namin. Ang asawa niyang si Tita Madel ay katulong nila Lola Benny sa bahay. May 2 anak sina Tito Modi at Tita Madel. Sila ay sina Adele at Arwin. Mas matanda ng 1 taon sa akin si Arwin. Mas bata naman sa akin ng 1 taon si Adele. Nung grade 3 na ako, hindi na ako hinahatid sa school ni Lolo or Lola kasi may nagmamagaling na maging gwardiya ko daw, si Arwin. Tandang-tanda ko pa ang mga salita ni Arwin noon kay Lolo. Hindi ko yan pababayaan, Lolo Pijong. Kahit langgam, hindi ko hahayaang kagatin siya. Kahit langaw, hindi ko papadapuin sa balat niya. Talaga ha? Sige, sagot ko na ang baon mo, Arwin, basta tuparin mo ang sinabi mo ha. Babantayan mo si Irene dahil alam mo namang iyan ang aming munting prinsesa. Malapit lang naman ang elementary school sa bahay ni na Lolo Kuya Bono. Siguro nasa 400 meters lang. 21 na bahay lang ang dadaanan, nasa school na kami. Tig-isa kami lagi ni Adele ng payong at kami talaga ang magkasabay. Si Arwin ay laging nasa likod namin. Pero kapag may batang asar at pagtitripan kami ni Adele, agad haharang si Arwin na parang bodyguard talaga namin. Grade 5 ako, Kuya Bono, nung magsimula akong magka-crush sa 2 kong kaklase. Sila ay sina Bernard at Percy. Pareho silang cute, malinis sa katawan at mabait. Si Bernard ay pamangkin ng principal namin pero Mami ang tawag niya sa aming principal. Si Percy naman ay anak ng Tito Roy ko. Pinsan ko daw si Percy, first degree. Iyon ang paniwala ng nakararami noon at yun din ang dahilan noon, Kuya Bono, kung bakit nilalabanan ko ang sarili ko na magka-crush kay Percy. Ilang beses ko siyang iniiwasan noon pero masyado siyang mabait sa akin. Liban kay Arwin ay tagapagtanggol ko din lagi si Percy. Pero hindi lahat ng tao ay naniniwalang pinsan ko si Percy. Ang mga kaibigan ni Tito Roy, lalo na ang mga barkada niya, ay hindi naniniwalang anak ni Tito Roy si Percy. Transfer lang si Percy sa school namin noon sa elementary. Dumating siya sa school namin noong grade 4 kami. Dati ay sa Maynila siya nag-aaral pero nang makulong din ang mama niya dahil sa isang kaso ay inuwi na siya ng lola niya at pumasok na rin siya sa school kung saan kami nag-aaral. Bata pa lang si Percy noon, Kuya Bono, pero naging topic na rin siya ng mga chismosa. Kontrobersyal kasi ang pagkatao niya. Mahirap pumili ng paniniwalaan, Kuya Bono, dahil maraming nagsasabi na matinong babae ang mami ni Percy noong dalaga pa ito at tanging si Tito Roy lang daw ang boyfriend niya. Pero marami ding nagsasabing hindi siya matinong babae. At marami siyang boyfriend liban kay Tito Roy na isa nga kasing sundalo at laging nasa malayo. Kaya nakulong si Tito Roy dahil di umano ay nirape daw nito ang mami ni Percy at si Percy ang naging bunga ng gahasaang yon. Noon daw makulong si Tito Roy ay sa Maynila na tumira ang mami niya
Doon na rin isinilang si Percy. Tapos nakapag-asawa ito ng iba na di umano'y miyembro ng isang sindikato ng droga. Pero di umano lang ako, Kuya Bono, dahil lahat naman talaga ng ito ay kwento na lang sa akin kasi nga wala pa kami ni Percy noon. Hindi pa kami sinisilang. At nung magkamalay na ako, wala sila sa paligid ko. At kung bakit naniniwala si Tito Rome na bunsong kapatid ni na Mama na anak nga ni Tito Roy si Percy ay dahil nga sa umamin si Tito Roy na ginalaw niya ang mama ni Percy. Kaya nga siya nakulong noong kasuhan siya ng mami ni Percy. Pero ang iba kong tita hindi naniniwala. Maging si Lola noon ay 50-50 ang kanyang paniniwala. At pati ako, Kuya Bono, nung elementary ako, grade 5 at grade 6, kung kailan kasagsagan ko ng pagkakakrush ay naniniwala din ako na pinsan ko ang isang crush ko, si Percy. At lalo pa akong kinabahan nung sabihin sa akin ng best friend kong si Ali Lee na napapansin daw niyang crush din ako ni Percy. Hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, Kuya Bono, pero maitsura din naman talaga ako. Lalo na syempre nung elementary at high school pa ako. Cute ang tamang description siguro sa physique na mukha ko. Hindi kasi ako katangkaran, Kuya Bono, at hindi rin ako tabain. Idagdag mo din yung syempre alagang-alaga ako ng lola ko kaya't naalagaan talaga ako ng tama. At na-spoil din ni na lolo at lola ang mga kaartihan ko noon. Pati si Tito Rome kapag umuwi siya, ang dami niyang pasalubong sa amin. Sa amin kako, Kuya Bono, kasi marami din siyang pasalubong para kay Percy. Si Tito Rome lang ang close kay Percy, Kuya Bono, kasi nga nagkaroon talaga sina Tito Rome at Tito Roy ng magandang ugnayang noong nakakulong pa si Tito Roy at si Tito Rome ay nasa Maynila nga. At doon nagtatrabaho. Kahit nung maliliit pa kami, nakakapunta lang si Percy sa bahay ni Lola kapag umuwi si Tito Rome at isinasama niya si Percy sa bahay ni Lola. Pero madalang lang yon dahil 3 beses lang yata sa isang taon kong umuwi sa Pangasinan si Tito Rome. At natatandaan ko rin na hindi natutuwa sina Lola at iba pang tita ko kapag dinadala ni Tito Rome si Percy noon. Tanging si Lolo lang ang may gusto kay Percy at syempre ako. Kuya Bono, maliliit pa kami ni Percy noon ay malapit na ang loob ko sa kanya. Nasa pag-iingat ni Tito Rome ang mga pictures naming dalawa ni Percy noong maliliit pa kami. At kahit hindi kami nagkasama ni Percy mula kinder hanggang grade 4, kasi sa Maynila na sila tumira, hindi pa rin niya ako nakakalimutan. Natatandaan ko din na laging kinukwento ni Tito Rome sa akin noong tuwing uuwi siya ng Pangasinan na hindi niya kasama si Percy. Lagi daw akong tinatanong ni Percy sa kanya. Bata pa lang talaga kami, love na ako ni Percy. Samantalang ako ay lumalaki sa mga sinasabi ni na Lola at mga tita ko na masamang babae ang mami ni Percy at siya ang dahilan kung bakit nakulong si Tito Roy. Iyon ang dahilan kung bakit hindi rin nila gusto si Percy kahit pa napaka-cute ni Percy noong mga bata pa kami. Napakaputi at mas mapula pa ang labi kesa sa akin. Yun yung imahe ni Percy na naaalala ko sa pagkabata namin. Sobrang cute niya at ang pula-pula ng lips niya.
Grade 6 kami, nag-iba na ang mukha ni Percy. Medyo umitim na kasi pero red lips pa rin at siya pa rin ang pinaka-neat sa mga lalaki. Pero hindi siya ang pinaka-pogi kundi si Bernard na anak naman kasi ng isang German. Mula grade 1 hanggang grade 6, si Bernard ang class escort namin. Pero nung kaklase na namin si Percy, grade 5 at grade 6, lagi na rin siyang nanonominate para maging escort. Pero natatalo lang sa botohan o bilang ng nagtataas ng kamay. Pati kasi ako Kuya Bono ay nagtataas noon ng kamay para kay Bernard mula pa nung grade 1 kami. Pero si Eliza na siyang muse namin nung grade 6. Siya ang nagno-nominate kay Percy para maging escort kasi naman crush na si Percy. Lantaran. Sina Bernard at Crystal Ann naman noon ay nachichismis na magjowa. Sina Eliza at Crystal Ann ay nagpapalitan lang sa pagiging muse mula grade 1 kami. Pero madalas kapag si Crystal Ann na ang nabotong class president, automatic nang si Eliza ang muse. Ako naman naging class treasurer. Kahit wala naman talaga akong nahahawakang pera. Mayaman lang daw kasi kami kaya bagay sa akin ang maging treasurer. Ganon talaga ang impression nila sa amin Kuya Bono, mayaman. Porke nga malaki at maganda ang bahay ni na Lolo at malawak ang lupain nila, akala nila mayaman na. Para sa akin kasi ay ang pamilya ni na Clarabel ang totoong mayaman. Kaklase ko lang siya noong kinder, pero elementary ay private school na sa bayan siya nag-aral. 3 ang sasakyan nila at kahit hindi kasing laki ng bahay ni Lolo, ang bahay ni na Clarabel ay maganda ito at moderno pa ang design. Hindi ko man magawang maamin sa sarili ko ng grade 6 ako Kuya Bono, pero sina Eliza at Clarabel ang mga pinagsoselosan ko noon. Kapitbahay kasi ni na Percy sina Clarabel at kapag Sabado at Linggo ay nakikita ko silang nagbabike sa kalsada malapit sa mga bahay nila. At sa school naman ay laging nakadikit si Eliza kay Percy. Grade 5 at grade 6 pa lang Kuya Bono ay naranasan ko na yung sakit na dulot ng katotohanang hindi ako crush ng crush ko. First year ako sa high school nung mamatay si Lolo dahil sa aksidente. Mga lasing sila noon, pati ang driver nila dahil nagwanto sawa daw sila sa pag-inom ng alak sa beer house matapos silang manalo sa derby. Na-ospital din si Lola dahil sa high blood nung malaman niya ang nangyaring aksidente kina Lolo. Kaya habang pinaglalamayan namin si Lolo noon ay nakaratay naman sa ospital si Lola. 3 weeks matapos mailibing si Lolo ay inuwi na ni na Tita Lucy si Lola. Pero nakasakay ito sa wheelchair. Tabingi ang mukha at hindi naiintindihan kapag nagsasalita. Sabi nila ay paralyzed na daw ang kalahati ng katawan niya. Noon na nagbago ang buhay ko Kuya Bono. Ang dating munting prinsesa ng lolo at lola ko ay biglang naging alila na. Oo Kuya Bono, naging parang buhay ni Cinderella ang buhay ko. Dati nang masungit sa akin sina Tita Lucy at Tita Mary kasi parang nagsiselo sila noon dahil sa special treatment sa akin ni na lolo at lola. Mayroong anak si Tita Lucy na ka-age ko lang, si Samantha, pero pinili niyang doon manirahan si Samantha sa San Carlos City na siyang lugar ng mister niya. Si Tita Lucy kasi ay dito sa Ordaneta nagtuturo noon kaya sa bahay ni na Lola siya nakatira, kasama namin. Malayo ang loob sa akin ni Tita Lucy. Halatang hindi niya ako gusto.
Si Tita Mary naman na OFW ay sa tabi ng bahay ni na Lola nagpatayo ng bahay nila. 3 ang anak nila na inaalagaan ng mister niyang si Tito Genesis na tambay at tamad. Hate ni Lolo si Tito Genesis, Kuya Bono. May Cold War sila kaya naman pinagbabawalan noon ni Tito Genesis ang mga anak niya na magpunta sa bahay ni na Lolo. Noong wala na si Lolo at si Lola naman ay 50% paralyzed na, wala nang nagtatanggol sa akin. Ang masakit pati si Tita Madel na katulong ni na Lola noon, nanay ni na Arwin at Adele na akala ko dati ay gustong gusto ako, ay naging masungit na rin sa akin noong wala na si Lolo at paralyzed na si Lola. Si Tita Madel ang nagturo sa akin ng mga gawaing bahay dahil utos daw ni Tita Lucy. Noon ko unang naranasan ng mga kasungitan ni Tita Madel kasi pinapagalitan niya ako kapag mali ang ginagawa ko or kung makupad akong kumilos. Pinapagalitan at pinapaalis din niya sina Adele at Arwin kapag tinutulungan ako ni na Adele. Hayaan daw ako para matuto ako. Oo, nahirapan ako, Kuya Bono. Ikaw man ang parang dating prinsesa noon tapos biglang naging alila na lang. Umuungol si Lola at lumuluha kapag nakikita niyang nahihirapan ako noon habang nagtatrabaho. Pero wala siyang magawa kasi hindi nga siya nakakatayo mula sa wheelchair niya at hindi rin nakakapagsalita. Nakikita ko pang parang pinapagalitan niya sina Tita Lucy at Tita Madel, pero ungol lang ang lumalabas na tunog sa bibig niya at senyas-senyas ng isang kamay niya. Hindi naman siya pinapansin ni na Tita Lucy. Kaya noon ay sumusunod na lang ako sa kanila. Nahihirapan man ako ay wala naman akong choice kasi wala naman akong magagawa. Gusto ko mang umalis pero wala naman akong mapupuntahan. Isa pa ay hindi ko naman kayang iwanan si Lola kasi kapag wala akong pasok, ako ang nagpapakain sa kanya, nagpapaligo, nagbibihis. Gayunpaman ay may konting tuwa pa rin naman sa puso ko noon kasi kahit bumaliktad ang mundo ko noon ay nakita kong may ilang tao namang nanatiling mahal ako. Sila ang magkapatid ni sina Adele at Arwin at ang tatay nilang si Tito Modi at syempre ang Tito Rom ko. Kaya lang ay nasa Maynila naman si Tito Rom kaya hindi ko siya nakakasama araw-araw. Pero noong matapos ko ang first year high school, bakasyon noon ay dumating siya. At ang sabi niya, isasama niya na ako sa Maynila. Tiningnan ko ang mukha ni Lola noon. Naging masaya ang mukha niya. Parang gusto niya ang sinabi ni Tito Rom pero hindi pa rin ako sumama kasi hindi ko talaga kayang iwanan ang lola ko. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makamtan ko na. Third year na ako sa high school, Kuya Bono, nung una ako makipagrelasyon. First love, first relationship, kay Carmon. Kaklase ko siya noon at hindi siya kagwapuhan, Kuya Bono. Walang-wala siya kumpara kina Percy at Bernard na hanggang noong mga panahong yun ay mga crush ko pa rin kahit hindi ko na sila schoolmate. Si Bernard
sa private school nag-aaral ng high school at tumira na sila sa bayan. Si Percy naman, second year kami noon at kaklase ko pa siya, pero bigla na lang ay dumating ang mami niya at may kasamang matandang lalaki at kinuha siya. Ang lalaking yun daw ang totoong tatay ni Percy. Marami daw siyang ipinakitang litrato nila ng mami ni Percy. Meron pa daw silang litrato na magkatabi sila sa kama, parehong hubad pero natatakpan naman ng kumot ang mga katawan nila. Nagtatawanan ng mga kaklase ko nung nagkwento si Percy tungkol sa litratong yun. Nakikinig lang ako noon at medyo malayo ako sa kanila. Sinadya ko na kasing ilayo ang sarili ko kay Percy noon dahil nga sa akala ko magpinsan kami. Pero kahit iniiwasan ko na siya noon, ay lapit pa rin siya ng lapit sa akin. Kapag may imported siyang biscuit o candy, hindi niya nakakaligtaan bigyan ako. Tinatanggap ko lang pero sinadya ko pa rin i-distansya ang sarili ko pati ang damdamin ko sa kanya. At nasaktan at nanghinayang ako noong malaman kong hindi pala si Tito Roy ang tatay niya. Pero huli na kasi 3 araw lang mula nung dumating ang totoong tatay niya ay umalis na siya sa school namin at sumama na siya sa mami niya at sa Cavite na raw sa natitira. Tumulo ang luha ko noong pinatayo ng teacher namin si Percy sa harap ng klase upang magbigay ng goodbye speech sa amin. Noong matapos ang pagpapaalam niya, lumabas na siya ng pinto at noon ay parang gusto ko siyang sundan, habulin, yakapin. Pero hindi ko yan nagawa. Bakasyon matapos ng 3rd year ko sa high school nung dumating si Tita Mary galing ng abroad at for good na daw siya. Malayong mas masungit si Tita Mary kesa kay Tita Lucy. Noon na rin nila pinaghati-hatian ang perang pinagbentahan ng mga lupa ni Lolo. Dumating din si Tito Rom noon at siya ang nakipag-away kina Tita Lucy at Tita Mary dahil sabi ng dalawang swapang hatiin lang daw sa 4 ang pera. Pero ang sabi ni Tito Rom, paano naman sina Ate Sheena at Kuya Roy? May karapatan din sila sa partehang ito. Asan sila? Bobo ka ba, Romeo? Paano magpapartihan ng patay na at ang nawawala? Mabilis na sagot ni Tita Lucy. Pero ang sagot ni Tito Rom, oo, patay na si Ate Sheena, pero ayan ang anak niya. Siya ang kukuha ng parte ni Ate Sheena. At yung parte ni Kuya Roy, itabi nyo lang. Paano kung dumating siya bigla? Ay, hindi na. Basta hatiin lang natin sa 4 ang pera. Sa'yo, kay ate, at kay mama. Ito naman ang giit ni Tita Mary na siya noong tumututok sa pag-aalaga kay Lola. Pero sabi sa akin ni Tito Rom noon, si Tita Mary lang din ang makikinabang sa perang mapupunta kay Lola. Wala nang nagawa si Tito Rom noon, lalo na nung sabihin ni Tita Lucy na may lupa pa raw si Lolo sa isang barangay at iyon na lang daw ang para kay Tito Roy kung sakali mang dumating ito bigla. 15 na ako nun, Kuya Bono, pero sa totoo lang, wala naman akong interes sa partihan na yon. Naging sobrang saya ko pa rin noon dahil isinama na ako ni Tito Rom sa Maynila. Kaya't noon na rin nagtapos ang kalbaryo ng buhay ko sa kamay ng 2 tita kong bruha. Gabi pa lang noon, matapos ng partehan nila ng pera ay pinag-impake na ako ni Tito Rom
dahil sabi niya ay maaga daw kaming aalis. Nung gabing yun, Kuya Bono, ay natulog ako sa tabi ni Lola. Umiiyak ako noon, pati rin siya. Kinabukasan matapos kami mag-almusal ay pinagmadali ako ni Tito Rome. Dumating din si Arwin at siya ang nagbuhat ng 2 maleta ko. Isinakay niya sa pick-up na minamaneho ng papa niyang si Tito Modi. Binuksan din ni Arwin ang panglikod na pinto ng pick-up noong pasakay na ako at ang mahinang sabi niya ay, "Mag-ingat ka dun ha, at sana hindi ka makakalimot." Noon, Kuya Bono, ay napatitig ako sa mukha ni Arwin. Isa na siyang makisig na binata noon. Kagagraduate siya ng high school at parang bigla akong nakadama ng kirot dahil magkakalayo na kami ng taong nakasabayan kong lumaki. "Sige, ingat ka rin lagi." Sagot ko na lang bago ako tuluyang sumakay sa pickup. Pero hindi ako mapakali noon, Kuya Bono, dahil may isang tao pa na kailangan kong mapagpaalaman. Si Carmon na siyang boyfriend ko noon. Bago pa kami makarating sa bayan ay nilakasan ko ang loob kong magsalita kay Tito Rome. Sabi ko, kung pwede puntahan muna namin si Carmon. "Bakit, sino yun?" tanong ni Tito. Napasulyap muna ako kay Tito Modi bago ako hiyang-hiyang sumagot ng, "Boyfriend ko, Tito." "Ah, okay. Taga saan ba yun? Bakit ngayon mo lang kasi sinabi?" Sagot niya, pero noon ay nagmaniobra na pabalik si Tito Modi. Nagtaka pa ako kasi hindi ko na kailangan sabihin kay Tito Modi kung saan nakatira si Carmon. Alam niya siguro si Arwin o si Adele ang nakapagsabi sa kanya. Kaso busy naman si Carmon noong dumating kami. Nagsasakay sila noon ng sako-sakong talong sa isang elf, kaya't saglit lang kami nakapag-usap. Pawis na pawis siya, pero ang ganda pala ng katawan niya. Sabi niya, bibili daw siya ng sarili niyang cellphone pagkabenta nila ng mga talong nila. Noong sakay na ulit ako ng pick-up ay inimikan ako ni Tito Rome. "Yan ba ang boyfriend mo, Irene?" "Opo, Tito." "Ka-age mo lang ba yon? Mukhang mature ng konti ah." "Matanda po siya ng 4 na taon. 19 na po siya eh." "Di college na pala." "Hindi po. Kabatch ko po siya, kaklase. Naghinto-hinto lang daw po siya noon kaya naging magkabatch kami." "Talaga? Marunong kang pumili ha. Gwapo at ang ganda ng katawan." Biglang tumawa si Tito Modi at ang sabi, "Iba ka makatitig kanina eh. Halatang takam na takam ka dun kay Carmon." Hindi naman, Kuya Modi. Grabe ka naman sa akin. Pero in fairness talaga, excellent ang pagpili mo, Irene. Ang totoo, Kuya Bono, hindi ko nakita ang kagwapuhan ni Carmon. Para sa akin kasi noon ay hindi siya gwapo. Hindi siya pangit, pero hindi ko siya nagagwapuhan noon kasi nga ang standard ko ng gwapo ay gaya ni na Bernard at Percy at si Lionel na siyang campus crush ko noong high school kami. Pero mabait si Carmon at saka mature siyang mag-isip. At naging napaka-responsable din niyang boyfriend kahit nung LDR na kami kasi nasa Maynila na ako at siya ay nasa Pangasinan. Sabi pa niya hindi na raw siya nagbimeryenda kung minsan para lang may pambili siya ng load at nang makausap ko siya lagi.
Noong 4th year na ako sa TNHS o Tunasan National High School sa Muntinlupa na siyang pinakamalapit na high school sa apartment ni Tito Rome, may mga nanligaw sa akin pero wala akong pinansin sa kanila kasi mahigpit ang paalala ni Tito Rome na umiwas ako sa mga lalaking taga Maynila at isa pa ay boyfriend ko nga si Carmon kahit na hindi ko naman talaga siya ganun kamahal. Noon, iyon ang akala ko pero bakit naging masakit pa rin sa akin noong mabalitaan kong may iba na siyang girlfriend sa Pangasinan? Si Arwin kasi nagbalita sa akin, Kuya Bono, kaya't pinaniwalaan ko. Alam ko kasing hindi ako lolokohin o bibiruin ng ganun ni Arwin at totoo pala talaga kasi umamin naman si Carmon. Ang sabi niya, hindi naman daw niya mahal si Judy Ann. Tinukso lang daw siya kaya naman may nangyari sa kanila. Pero ako pa rin daw ang mahal niya. 4th quarterly exams pa namin noon, Kuya Bono, parang finals. Pero hindi ako makapag-concentrate sa pagre-review dahil nasasaktan ako kapag naiisip ko sina Carmon at Judy Ann. Nawala na rin kasi yung tiwala ko kay Carmon kasi sinasabi niyang hindi na raw sila nagkikita ni Judy Ann pero si Arwin ang nagsasabing nakikita pa rin niya silang magkasama. Para sa katahimikan ko nun, Kuya Bono, ay nakipag-break na lang ako kay Carmon para matapos na. Kaya yun, nagtapos ako ng high school na broken-hearted talaga. Sobrang lungkot ko nung bakasyon na yon bago ako mag-college, Kuya Bono, kasi nasa apartment lang ako maghapon. Nakakalabas lang ako kapag linggo kasi nagsisimba at nagmo-mall kami ni Tito Rome. At isang gabi, buwan na ng Mayo noon, dumating si Tito Rome galing sa parlor niya. Liban kasi sa trabaho niya sa opisina, ay mayroon din siyang parlor birang other source of income niya. Isanasali niya sa mangkok ang mga binili niyang lutong ulam noon at ako naman ay nagsasandok ng kanin sa rice cooker noong sabihin niyang, si Percy, baka dito na rin titira. Natigilan ako sa narinig ko kay Tito. Ang gulo ng buhay ni Priscilla. Hindi na nagtino. Kaloka. Narinig ko pang sabi niya, ang Priscilla na tinutukoy niya ay ang mami ni Percy. Nasa parlor kanina. Inuutangan pa ako. Hiwalay na naman daw siya sa kinakasama niya dati. Yung taga Cavite. At si Percy, gustong mag-aral ng college kaya mapapagastos ako ng sagad sa inyong dalawa. Tito, pag-aaralin mo po si Percy? Wala naman akong choice. Di ba, hindi naman siya anak ni Tito Roy? Hindi mo siya pamangkin? Sino nagsabi sa'yo na hindi ko siya pamangkin? At hindi siya anak ni Kuya? Magkaklase po kami dati. Tapos nag-transfer siya at sumama siya doon sa totoong tatay niya, yung taga Cavite po. Hay nako, pakana lang yun ni Priscilla. Nagpa-DNA sila at nalaman ng lalaki na yon na hindi niya anak si Percy kaya pinaalis silang mag-ina. At saka isa pa, sinabi sa akin ni Kuya Roy noon na siya ang nakabuntis kay Priscilla. Kaya pamangkin ko siya at pinsan mo si Percy. Yun ang masakit na katotohanan, Kuya Bono. Pinsan ko si Percy. Kaya't naging mahirap para sa akin noon ang labanan ng damdamin ko sa kanya. Dati na, childhood crush ko siya at lalo pang umalab ang pagkagusto ko sa kanya noong nasa iisang bahay na kami. Dalawa lang ang kwarto ng apartment ni Tito Rome kaya si Percy ay sa salas natutulog sa mahabang sofa.
Akala ko kilalang kilala ko na siya pero hindi pa pala kasi nalaman ko ang tunay na ugali niya nung araw-araw na kaming magkasama sa isang bubong. Makulit siya at mahilig mang-asar pero sa halip na maasar ako ay sa totoo lang natutuwa ako sa ugaling yun ni Percy. Wala talagang boring moments kapag magkasama kami, lalo na kapag wala si Tito Rome. At kahit nandyan si Tito Rome ay nag-aasaran kami, maingay kami. Masipag din si Percy sa mga gawaing bahay kaya't hati kami sa mga trabaho. Pag ako ang nagluto, siya ang maghuhugas. At sa paglilinis ay sabay kami. Sa kanya yung baba ng apartment, sa akin naman yung taas. Marine transportation ang kursong kinuha niya. Ako naman ay BS Tourism. Pangarap ko kasi noon ang maging isang flight attendant. Masipag din siya mag-aral, Kuya Bono, at nire-respeto ko siya kapag tahimik siyang nagre-review. Pero kapag ako ang nakita niyang nagre-review, guguluhin niya ako. At nung unang pagkakataong gawin niya yun ay napikon ako. Kasi ayoko talaga ng ginugulo ako kapag nag-aaral ako. Umakyat na nga lang ako nun sa kwarto ko para doon na lang magpatuloy sa pagre-review pero sinundan pa ako at ginulo. Inaway ko na kasi galit talaga ako. Pero tinatawanan lang ako kaya lalo pa akong nainis. Tinulak ko siya hanggang pinto tsaka ako padabog na sinara ang pinto ng kwarto ko. After 5 minutes, kumatok siya ng marahan sa pinto ng kwarto. Hindi ko pinapansin. Nung tumigil at narinig ko ang mga yabag niya pababa ng hagdan, nakita kong may sulat siyang isinuot sa ilalim ng pinto. Kinuha ko at binasa. Sorry na. I love you. Napaluha ako nung mabasa ko ang maiksing mensahe na yun ni Percy sa sulat. May drawing pa na puso at maganda ang pagkakalettering. Mahal ko rin kasi siya. Alam ng Diyos yun at kaya ako lumuha kasi masakit na kahit mahal ko siya at mahal niya ako ay hindi pwedeng maging kami kasi magpinsan kami. Dalawang araw ko siyang hindi pinansin noon. Ganon din siya sa akin. Parang iniwasan din ako. At napansin niyo ni Tito Rome na tahimik kami. Isang gabing kumakain kami ay, nag-away ba kayo? Kahapon pa ako naninibago sa inyo ha. Ang tahimik tuloy dito sa apartment. Hindi kayo magulo. Ano bang nangyari? Hindi ako umimik. Nagkunwari ako na hindi ko narinig si Tito pero si Percy ay kaagad nakaisip ng sagot. Finals na kasi Tito kaya seryoso kami sa magre-review. Okay, good. Gusto ko yan. Nagseseryoso kayo sa pag-aaral nyo kasi paubos na ang savings ko. Sagot ni Tito. Lusot ang dahilan ni Percy. Kinabukasan noon, umaga, ay nagkasalubong kami sa harap ng banyo. Palabas siya, papasok naman ako at nakangiti kasi siya sa akin kaya nginitaan ko na rin. Pero gaya ng dati ay iniwasan kong tumingin sa katawan niyang hubad. I mean walang t-shirt. Hindi ko alam noon kung bakit nahihiya akong tingnan ang katawan niya. Pero since that day, naging okay na ulit kami. Balik sa dati, pero never naming pinag-usapan ang tungkol sa relasyon namin. Relasyon na magpinsan kami o relasyon kung ano pa man. Siguro pareho kaming takot sa katotohanan yun. Pareho kaming hindi handang tanggaping magpinsan talaga kami, pero may espesyal kaming damdamin para sa isa't isa. Noong bakasyon, pareho kaming hindi nag-summer. Madalas kaming lumabas noon, namamasyal kung saan-saan, sa Luneta, sa Baywalk, sa Intramuros, para kaming magjowa. Minsan ay isinama pa niya ako sa Cavite, sa mami niya na noon ay may bago na namang kinakasama.
At may nasabi ang mami niya noon na nagustuhan ko. Bagay kayo ha? Kayo na ba? Nagkatinginan kami ni Percy noon, pero pareho kami hindi umimik. Mag-aral muna kayo. Baka naman sinasamantala ninyong magkasama kayo sa isang bahay. Bahala kayo. Mahirap mag-asawa ng maaga at walang natapos. Sabi pa ng mami ni Percy na talagang parang gusto niyang panindigan na hindi kami magpinsan ni Percy. Bago mag-alas 3 ng hapon ay bumalik na kami ng Maynila at noong nakasakay kami sa bus sa pinakalikod na upuan, kahit konti lang naman ang pasahero ay natigilan ako sa narinig ko kay Percy. Ano kaya ang totoo? Magpinsan ba talaga tayo o hindi? Nilungon ko siya pero hindi ako nagsalita. Pero alam mo, Erin, kung meron mang isang tao na makakapagsabi ng totoo, hindi ba si Mami yun? Kasi siya ang nagbuntis, siya ang nagsilang sa akin. Hindi pa rin ako nagsalita, Kuya Bono. Kaya lang, kung hindi tayo magpinsan, bakit niya ako dinala kay Tito Rom? At bakit pinag-aaral ako ni Tito Rom kung hindi naman niya ako pamangkin? Ang gulo, no? Hindi pa rin ako umimik, Kuya Bono, pero kumabog bigla ang dibdib ko sa sumunod na salita ni Percy. Pero Irene, matanong lang kita. Mahal mo rin ba ako? Percy, sa totoo lang, ayoko talaga ng topic na to. Naiintindihan kita. Ako din naman eh. Naiinis ako sa pinsan-pinsan issue na to. Pero Irene, kahit ano pa man, tandaan mo, mahal kita. Noon, akala ko ang wagas na pag-ibig ay sa nobela lang natatagpuan at para bang kay hirap na paniwala. Noong hapong yon pa rin, Kuya Bono, malapit na kami sa apartment nung tumawag si Tito Rom. Pasado alas 5 pa lang noon pero sabi niya ay nasa apartment na raw siya. Asan ba kayo? Tito, malapit na kami. Sagot ko. Bilisan niyo kasi aalis tayo. Uuwi tayo ng Pangasinan. Pagdating namin ng apartment ay nakahanda na ang hapunan namin kahit na past 5 pa lang. Minadali pa kami ni Tito na kumain at ang sabi niya, tumawag kasi si Ate Mary. Dumating na daw si Kuya Roy, ang papa mo Percy. Kailangan mo magpakita sa kanya para makakuha ka ng pera at least para sa pag-aaral mo. Tito, kailangan ko bang sumama? Ito ang sabad na tanong ko kay Tito Rom. Bakit? Kaya mo bang mag-isa dito? Baka hindi lang 2 araw kami doon. Sumama ka na para makita mo na rin si Mama. Sa totoo lang, Kuya Bono, ay miss ko na rin si Lola noon kasi 2 taong mahigit ko na siyang hindi nakikita. Pero may takot talaga sa dibdib ko noon. At parang ayokong marinig mismo mula kay Tito Roy na magpinsan talaga kami ni Percy. Mahaba pa ba, kahugot, napakahaba pa. Siguro ito yung pinakamahabang kwentong natanggap ko since I started storytelling o pagbabasa ng mga kwento ng mga kahugot. Kahit itong CLS pa, mas mahaba ito sa kwento ni AP o Angeli Polino kaya ni Ayam. Siguro kung ikaw ay taga Cagayan at di kayo sasakay ng bus papuntang Maynila, baka nakarating ka na sa Maynila, hindi pa tapos ang kwento na to.
Siguro mas mahaba pa ito sa kwento ni Ricardo Dalisay eh. Char lang, char lang. Pero mahaba pa mga kaugot. Ano? Tsaka alam ko naman na kapag masyadong mahaba yung kwento, maboboring din kayo. Kaya nyo bang makinig ng kwento na 5 oras? Siguro kaya nyo, kaya lang hindi ko kayang magbasa ng dire-diretsong 5 oras. Ano? So, 1 hour siguro itong kwento na to. At alam kong bitin kayo. Ako din naman, ano? At naiiwan sa ating mga isipan ng tanong na kung sino kaya ang nakatuluyan ni Irene. Yun naman ang gusto nating malaman, ano? Sino nga kaya? Si Percy kaya? Sino ba mga team Percy dyan? Kaya lang meron ding Bernard, hindi ba? Meron ding Lionel. At hindi nyo ba nararamdaman si Arwin? Yung anak ng kanilang katulong na nagmaldita na rin nung mamatay si Lolo at saka nagkasakit si Lola. Yan si Tita Madel, di ba? Ang anak niya ay si Arwin at Adele. Adele nga ba? Adele yata yung anak, kapatid ni Arwin. At si Arwin, hindi nyo ba nasisilip na baka siya din? At meron pang darating sa buhay ng kahugot nating si Irene. Kaya sa tingin nyo, sino ba ang makakataluyan niya? Yan ay malalaman natin sa susunod na bahagi ng kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot natin si Irene. Ayan, may tricycle. At samantala mga kahugot, hindi ko kayo bibiguin sa inyong mga shout-out. Okay? So, sige, alis na. Shoutout kay Jacqueline Tigbawan of Qatar. Ganun din, shoutout sa family ko sa Pamplona, especially sa asawa ko, Casey Ginakaran from Jowers kay Ginakaran. Girly at Choco, shoutout sa'yo. Ganun din sa Ham Bakery ng Nangalisan Solana at sa Ryham Bakery ng Basi East Solana mula kay Jovel Mendoza. Wow, libre patalastas ha. John Paul Alegre of Sanchez Mira, Cagayan. Shout out sa iyo. Ganun din kay Kevin Ballesteros of Taiwan. Skyzer Odette of Macau from Jensen. Raquel Ablos of Baguio City. Shout out sa iyo. Shout out sa team Safi Vizcaya from Edwin Galicia Palma. Shout out din kay Jerome at Jason Ronquillo ng Gulak de Funquirino. Si Matar Custudio. Shout out sa iyo ng Apari. Si Matar, parang drama yan sa radyo nung bata pa ako. Oo, si Matar, drama yata yung sa drama. Si Matar, action drama yan. Kahugot Klein Pua, shoutout sa iyo. Maraming salamat. Ingat lagi. Rowena Bilalia, shoutout sa iyo. Shoutout sa anak ko na si Kerwin Angelo at sa asawa ko, Jojo. Always nakaabang sa mga bago mong kwento. Ayan yung mga aso. Naku po. From Lilibet Balinsat, Sabado of Pinagbag, Quezon, Isabela. Ulitin ko lang kasi baka nasapawan ng tahol ng aso. Shoutout sa anak ko si Kerwin Angelo at sa asawa ko Jojo. Always nakaabang sa mga bago mong kwento. From Lilibet Balinsat, Sabado of Pinagbag, Quezon, Isabela. Giselle Padilla of Tuguegarao City. Shoutout sa iyo. Shoutout sa family ko sa Cabagan, Isabela. Sa lahat ng kapwa ko OFW from Sunflower God is Perfect. At pa-shoutout kina Rachel at Januel Apostol, kina Gregorio, Florence, Hill, Arlene at Hailey Sky, at kina Joan Filipina at Eugene Sayat mula kay Madam Emelita Di Marcelo, 74 years old and avid abangers of your 3 YouTube channels, Kuya Bono. Maraming salamat, Ma'am Emelita. Shoutout sa asawa kong si Eugene from Marilyn Soto. Kasama mo yung nanay ko actually, na senior din pero laging nakaabang sa mga kwento. Shoutout sa asawa kong si Eugene mula kay Marilyn Soto, Marivic Parungaw from Marivic Parungaw Delphine of Kingdom of Saudi Arabia, Jingle Gate Tobacco of Mayoyaw, Ifugao, Pashandora 32 Vlogs, Jesse Dian of Tabuk, Saudi Arabia, Glory Mabago of Marizon, Yoma from Glory Mabago at Marizon Yoma from Corazon, Napoles. Yan na muna. Abangan ang part 2. Hindi matagal kahugot ang paghihintay. Agad-agad nating i-upload ang part 2 ng kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Irene dito sa SIT Somewhere in Time. Stay healthy, kahugot. Stay safe and God bless us all.